Ihatid na sa huling hantungan na ang mga labi ni Trina Etong, ang asawa ng broadcaster na si Ted Filon. Bukod sa pamilya Filon ay mayroon din ang ilang mga kaibigan ng broadcaster sa pamamahayag at politika. Ang detalye sa Express Balita ni Merwin Yanza. Alas 2 kanina nang matapos ang cremation sa may bahay ni Ted Filon. Mismong ang panganay na si Kay ang may bitbit sa urn na kinalalagyan ng abo ni Trinidad Etong. Nakabalot pa ito sa puting tela. Sa bahay sa Tierra Pura, idediretso ang abo ni Trinidad Etong. Pero wala pang malinaw na desisyon kung sa bahay na ito mananatili o ililipat sa isang lugar. Hindi na rin humarap si Filon sa media matapos ang cremation at umaasa na sana matapos na ang lahat ng kontrobersiya sa lalong madaling panahon. Bago ang cremation, nagkaroon muna ng isang misa at theology. Dito, naging emosyonal ang lahat, lalo na ang kabiyak na si Ted Filon. Hindi na rin napigilan pa ni Filon na ilabas ang mga hinaing sa mga hindi pagkakaunawaan ng pamilya niya at pamilya ng kanyang asawa. Hirap na rin daw siya sa nangyari at nangyayari sa kanila. Lalo pang nagpapabigat sa kalooban ni Filon ang ilang ginagamit ang insidente para sirain siya. Pero hindi rin nakalimutan ni Filon na pasalamatan ng may bahay sa pag-aalaga at pag-unawa sa kanya at sa kanyang mga anak. Sa kabila ng lahat ng trahedya at kontrobersiya, siniguro ng pamilya Etong na patuloy silang aalalay at susubaybay sa mga iniwang mahal sa buhay ni Trinidad Etong. Ako si Merwin Yanza, Nagbabalita, Express. Hindi pinangihimasukan ng NCR Police Office na inilipat sa National Bureau of Investigation ang pag-aaral hinggil sa pagkamatay ng asawa ni broadcaster Ted Filon na si Trina Etong. Kasabay nito, sinabi ni NCRPO Chief Roberto Rosales na hindi totoong inutusan siya ng Pangulo para makialam sa kaso at ginagawa niya ito para magpabango dahil gusto niya maging susunod na hepe ng PNP. Iginit din ni Rosales na simula pa 1980 ay magkaibigan na sila ni Ted Filon. Iyon nga lamang ay kawani siya ng batas kaya tinatrato lamang niya ng patas ang lahat ng sangkot sa kaso. Samantala, sa ating pong ulat panahon, isang namumuong sama ng panahon ang namataan 350 kilometro sa kanluran ng Hilagang Kanluran ng Puerto Princesa City sa Palawan. Kasabay nito, umiiral pa rin ang Intertropical Convergence Zone sa Luzon, Visayas at Silangang Mindanao. Babala ng Pag-asa, ang naturang weather disturbances ay posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Hilagang Luzon. Ang malaking bahagi naman ng bansa ay makakaranas ng madalas na pag-uulap ng papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat. Diyanig ng magnitude 5 na lindol ang ilang bahagi ng Silangang Visayas kaninang alas 2:47 na madaling araw. Naitala ng US Geological Service ang sentro ng lindol sa lokasyong 145 kilometro sa hilaga ng Hilagang Silangan ng Guyuan, Samar. Hindi ito nalalayo sa Maynila sa layong 630 kilometro lamang. Sa ngayon, wala pa namang naiulat na casualty o damages sa naturang lindol. Formal lang ipinabot ng Korean Supreme Prosecutor's Office na pamamagitan ni Ambassador Choi Jong-kyung ang donasyon nitong dalawang sasakyan sa Philippine Drug Enforcement Agency. Kasabay nito, inanunsyo ni PDEA Director Dionisio Santiago na magkakaroon ng anti-drug awareness campaign ang mga opisyal at kawani ng ahensya katuwang ang kanilang counterpart sa Korea simula bukas. Ito'y gaganapin sa Holy Angel University Theater sa Angeles City, Pampanga. Bahagyan niya ito ng proyektong Knowledge Transfer on Narcotics Crime ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na nagsusulong ng pagtutulungan ng mga bansang Asyano kontra droga. Tulong para makahanap ng desenteng trabaho ang hiling ngayon ng National Council for Disability Affairs para sa mga kababayan nating may kapansanan. Ang detalye sa Express Balita ni Jess Caluco.
Nanawagan sa pamahalaan ang mga may kapansanan na bigyang pansin ang kanilang karaihan laban sa diskriminasyon sa paghahanap ng trabaho. Ayon sa grupong National Council on Disability Affairs, maraming mga may kapansanan na hindi natatanggap sa trabaho, hindi dahil sa walang kakayahan kundi dahil sa kapansanan ng mga ito. Sa mahigit na 8 milyong may kapansanan sa buong bansa, mayroon lamang 1 milyon ang may trabaho ngayon. He cannot be junked from the list on the basis of his disability. Sa umpisa pa lang, i-decline ka na, even you are qualified. But one of the things that we're doing is really to orient or give orientation to companies about what we can do. Sinisika pa rin ng grupo na mapalawak ang micro-business ng iba't ibang mga cooperatives upang matulungan ang mga may kapansanan. Ayon sa Commission on Human Rights, sa kabila ng kanilang assistance na binibigay sa mga disabled laban sa diskriminasyon, hindi naman umuusad ang mga kasong isinasampa sa mga employer nila. We're going to investigate that, and then we found out that it's a human rights violation, so we declare as such that it is a human rights violation. And then afterwards, we're going to assist the victim in filing the case in court, because we have no prosecutory power, so we are going to file the case in court. And then afterwards, the court, if there's a prima facie evidence, the court will mete out a punishment according to the revised penal code. We all sympathize with people with disabilities. But when they have something that we don't have, as like me, as a normal person, then we always look up to them. We try to encourage them and we get them. Ako si Jessica Duco, Nagbabalita, Express. At yan po mga pinakahuling balita na nakalat na IBC News and Public Affairs. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman ang inyong katotong Bing Formento. Pansamantala kaming namamahalam at magbabalik bukas alas 4:30 ng hapon dito lang sa IBC 13. Mga katoto, mahalin po natin ang bansang Pilipinas.